Ang mayaman, bakit lalong yumayaman? For the simple reason na sila nagtutulungan, tapos sila nagbubuhatan paangat. And yung mga ordinaryong tao, the sad part is tayo-tayong naghihilahan pababa. Then sabi ko, papapansin nyo po, yung advice ng bangko na mag-save tayo and mag-save ng pera, hindi rin naman ginagawa ng bangko. Tama? Kaya, in short, ang ginagawa ng bangko, ginagamit nila yung pera para ipautang, para i-invest, para inegosyo, para lalo silang kumita ng pera. At ang konti lang ang ibabalik dun mismo sa nag-save ng pera. Then, sabi ko, may isang problema ang OFW. Na ang problema ng OFW, they have the money. Malaki po ang mga kinikita kahit paano ng OFW kung ikukumpara mo sa sweldo sa Pilipinas. Pero end of the day, napakaraming OFW na wala din ipon. Bakit? Kasi pag naging OFW ka, simple. Gastos dito, gastos doon, tulong dito, tulong doon. Pag uwi mo mismo sa Pilipinas, para kang politiko, libre dito, libre doon. In short, hanggang wala pa rin naiipon na pera. Sabi ko, una, nakikita kong problema. Walang naiipon na pera ang majority ng OFW. What if makakatulong ako? Doon ko na-realize na sabi ko, pwede. Yung OFW, yung kinikita nila, wag nyo mo po munang gagastusin kung saan-saan. Ipasok nyo po muna dito sa community. Pag mag-member ka sa amin, tuturuan ka namin kung paano lalong palaguin ang pera mo. Pag lumago na pera mo, doon ka na po pwedeng tumulong, doon ka na pwedeng gumastos. In short, yung sweldo nyo, ipapasok nyo dito sa community natin. Tutulungan po namin kayo paano kumita. Then, pag kumikita ka na, bahala ka na kung ano ang gagawin mo. Yun ang first. Second na nakita kong problema, bilang isang OFW, yung ginagawa po namin dito, medyo malabo-labo nyo po yun magagawa. Bakit? May trabaho kayo. Hindi rin po biro ang trabaho pag sa ibang bansa. Pag sinabing trabaho, talagang trabaho. Kadalasan, pag uwi mo sa bahay mo, pagod ka na, magpapahinga ka para kinabukasan, magtatrabaho ka ulit. In short, sabi ko, lahat ng OFW na maniniwala sa atin, huwag nyo na pong gawin sa kanila kung hindi po nila kaya. Ang gagawin nyo na lang po yung kaya nyo. Pag hindi po ikaw available, kami na po ang bahala. In short, isa-summarize ko. Sabi ko po sa community namin, ang trabaho po namin, lahat ng hindi nyo po kaya, kami na po ang gagawa. Kami po ang magpo-provide. Kami po ang nasa Pilipinas, kami po ang may knowledge, kami po ang may time, kami po ang tutulong sa inyo para masolve po. Matulungan po namin kayo na magawa itong business na to, na kumita kayo. Kahit na nandito lang po kami sa Pilipinas at kayo nasa iba't ibang bansa. Ngayon po ang solusyon po namin, kami na po ang isa sa magiging katulong nyo. Marami na po kaming natulungan and lalo pa pong napupulido po namin. Kasi katulad nito, patapos na po yung building, nakakatuwa po, na-excite po ako kasi syempre, mag-aaraw-araw po akong kumausap. Aharap po ako sa inyo. Ang goal ko po, makausap lahat ng OFW. Yes, technically, parang hindi naman siya magiging posible, pero hanggang pinakakaya ng katawan ko, kakausapin ko po lahat. Kasi sabi ko nga, makakatulong po kami. Kaya kung ikaw yung talagang gusto mo, na kumita ka po, na habang tinatrabaho mo, imagine mo to, nagtatrabaho ka sa ibang bansa, hindi po namin kukunin yung oras mo, pero meron kang tinatawag na pangalawang pagkakakitaan, eto na po yung ginagawa natin, pero ang kagandahan dito, pwede ka pang kumita ng mas malaki sa kinikita mo sa sweldo mo. Kaya kung ako sa'yo, kung talagang gustong-gusto mo na pagdating ng oras, meron ka pa rin tuloy-tuloy na pagkakakitaan na pera, ano pang inaantay mo? Sumama ka lang dito sa amin kasi sigurado ako magiging napaka-okay ng mangyayari sa'yo. And pinakamaganda po dito, honestly, alam nyo kung ano? Parang kami po ang magiging empleyado po ninyo. Bakit? Kasi ang trabaho po namin dito, yung mga hubber na pwede nyo pong i-refer dito, or kung magbo-boosting po kayo na pwede ka magbigay ng budget, tapos si Facebook na po ang maghahanap ng mga tao. Ang susunod na trabaho po namin, pag nandito na po yan, kami na po ang magde-develop dyan. Kaya lang pinakamaganda dito, posible pong kumita ka ng napakalaki kasi sino bang nagpaaalaga ng negosyo mo? Hindi po ikaw, hindi ibang tao kung hindi kami. Ako po mismo, 21 years na po ako sa industry. Imagine mo kung ako nag-aalaga ng grupo mo, ano na lang kaya ang mangyayari sa'yo? Kaya ano pang inaantay mo? Sumabay ka na ako, magsisipag ka, sabayin niyo po kami sa pagsisipag namin ngayong buong taon na to. Kasi sisiguraduhin ko po talaga ang dami-daming mga OFW kasi ang goal ko, marami po ako natulungan kumita ng mga nandito sa Pilipinas. Ang goal ko po sa totoo lang, gusto ko po makakreate ng mga top earners. Ibig sabihin, kumikita po ng malaki sa Thailand, sa Singapore, sa Japan, sa Canada, sa iba't ibang bansa, sa Europe.
na kumikita ng malaki sa ganitong klaseng negosyo pero hindi mo iniiwan ang iyong trabaho. Kaya nasa sayo na lang po. Pero pinaka bottom line, kung gusto mo maging part ng team namin, ano pang inaantay mo para pagdating ng oras? Kita-kits po tayo dito sa Bicol, makikita mo kung gaano nakalaki ang community natin. At maraming magpasalamat sa iyo ng mga kapwa natin Pilipino kasi natulungan mo rin silang kumita ng pera.